Finally, after 2 weeks, nakuha ko na yung ORCR. Kaya samahan nyo kong gumala. Lilibutin natin ang Tanay. So, sa mga oras na to, nagpe-prepare na ako. Inaayos ko na yung mga gamit. At ito na, paalis na ako, naka-helmet na. Yan, nag-peace sign pa nga ako dyan eh. Kala mo naman peace yung lakad natin. After 15 minutes, nandito na ako sa C6 sa may tapat ng TLC Park. Oh, huwag kang magtaka bakit 15 minutes lang. Malapit lang kasi kami sa SM Bikutan, kaya madali ko lang siya napuntahan. At sa part na to ng C6, napahinto ako saglit. Ang ganda kasi nung sunset. After that, nagdire-diretso na ako. Hanggang marating ko tong Tikling o Junction kung tawagin. Nakakapagtaka, wala namang sumasayaw ng tinikling. Bakit tikling tawag dito? Naabutan ko pa nga naglalandian tong dalawan to. Mapapasana all ka na lang. Sana all. After mainggit, tamang kape lang muna ako dito sa gilid. Pagtapos magising ang diwa, tuloy na kaagad ang laban. Hindi naman tayo mabilisan, tamang takbuhan lang. Nadaanan ko na rin tong Palmera Hills, ang village ng mga pakilamera. Joke lang. After that, nadaanan ko na rin tong Antipolo. Yung auntie mong nagpopolo. Corny, edi wow. At ito na, kakalabanin natin ang isa sa pinakamakunat na ahon sa Antipolo. At share ko na rin to guys. Pag dinire-diretso mo tong daan na to, ang pinakadulo nito, Antipolo Cathedral. At isa rin to sa mga hilig na daan ng mga siklista nating mga kaibigan. Kasi nga pampatibay din talaga ng tuhod yung mga ahon dito guys. Sorry, marami akong kwento. Balik na tayo sa ride natin. So, kumana na ako dito. Yung gawing kaliwa, papuntang Antipolo Cathedral. Itong pakanan, papuntang Teresa Rizal. Akala mo naman kabisado, hindi ko alam, naka-Google Maps lang ako. Nadaanan ko na rin tong malaking kabuti na to. At ayan o, may pagturo-turo pa ako dyan o, akala mo kabisado yung daan. Napahinto ako sa part na to. Hey guys, check nyo to. Check nyo yung background ko, ang ganda. Suggestion ko sa inyo, mag-nature trip na rin kayo, huwag lang bad trip. Ayun o, kaibigan ko. Ayun o. Oh, daming ibon o. Ang ganda nga naman kasi ng part na to, talagang nature vibes. Kaya nga sabi ko, mag-nature trip na lang kayo, huwag na kayo mabad trip. After ng ilang photos at saka videos, umalis na rin ako. Hanggang nadaanan ko tong dalawang nag-aaway na grupo na to. Ewan ko kung ano pinag-aawayan nila, yung about sa pabilisan yata ng motor o pagandahan ng OBR. Ewan ko ba? Hindi na lang makontento mag-ride, mag-aaway pa talaga. Aba kasi kung papugian lang naman ang labanan nila, suggestion ko sa kanila, bumalik na lang sila ng grade 1 dahil ako na ang nauuna. So tuloy tayo, ito na yung pangalawang stopover ko, tamang pahinga-hinga, tamang stretching lang muna. Guys, nandito na tayo sa Tanay. Pupunta na tayo ng Rina. Nag-stop muna tayo dito para magpahinga kasi nga medyo ilang siko ko yung dinaanan natin. Although siko naman din to, kaya lang hindi naman mahal. Kanina sa Tanay, ay sa baba, ang daming siko, halos 5 piraso. Puro palusong talaga. At least ito, banayad na lang. Yun lang, share ko lang. After 10 minutes, nakarating na ako dito sa Reina Rica. Ito yung entrance nila. Sobrang blessed tayo kasi nakarating tayo ng safe. Share ko rin po pala, may parking fee po pala siya na 20 pesos. After mag-park, nagtahanap ako ng mapagtatanungan about sa pagpapablessing ng motor. And then, si Kuya nag-guide sa akin. Nagpaalam tayo kay Kuya kung saan tayo mag-inquire pag magpapabless ng motor. Sinabi niya sa chapel. So, ito, hanapin natin yung chapel ngayon. Siguro makakapaglakan to. After ng mahabang lakaran, nahanap ko na rin yung chapel. And sorry guys, hindi ko na na-videohan yung mga kaganapan dahil nga ako lang mag-isa, walang mag-aasikaso mag-video sa atin. After that, nasa lobong ko tong Three Kings.
And this time ko lang na laman na 3 Kings pala ngayon. Ito po pala yung view ng Regina Ricas mula dito sa kantin, mula dito sa tinambayan ko. This time nakalabas na ako ng Regina Rica. Naghahanap na lang ako ng mapupuntahan. So nagtanong-tanong ako kung saan may malapit na paliguan. Suggestion nila Daraitan pero hindi naman ako nagsisi kasi ang ganda talaga. Bale ito pala guys yung tinatambayan ko ngayon. Yan yung kanto na lilikuan mo papuntang Daraitan River. Grabe, tingnan mo naman yung view. Ito daw yung Mount Daraitan kung tawagin nila eh. Grabe. Ang sarap tumalon. Hindi, joke lang. Kaliwa po kayo dyan. Dilipat River. After ng up and down na dinaanan ko, nadaanan ko tong maliit na sapa. Malapit na daw po ako, sabi ng mga lokal. Kaya, ayun, excited much. Then, ito na, touchdown Daraitan River. Ang ganda, malinis yung lugar. Talagang pwede rin sa mga bata kasi hindi masakit sa paa yung mga bato. Na-amaze pa nga ako dito, tingnan nyo guys. Biruin mo yung tricycle, sinakay sa bangka. Grabe, no? Nasanay kasi ako sa mga tricycle driver na lingon muna bago kaliwa. Dito sumasakay sa bangka. Amazing! And tinanong ko sila kung magkano pamasahe. 60 pesos guys pagtatawid. Kaya yun, di na lang ako tumawid. Wala naman ako pupuntahan dun eh. Next ko ang lamig. After ko may park yung motor ko, yan, tamang tampisaw na lang ako dito sa gilid. Tamang nood-nood na lang sa mga naliligo. Kung tatanungin nyo ako kung magkano ba nagastos ko, less than 500 guys. Sobrang tipid kasi gasolina lang talaga totally expenses ko. Masasabi kong sulit na rin tong biyahe ko. Actually, ngayon ko lang na-discover tong lugar na to. Sulit pala dito. So, paano guys? Yung pabalik, alam nyo naman yun, mag-Google Maps na lang kayo. Maraming salamat sa suporta.